Ayan guys, yung ating ER175Fi. Meron tayong mga gagawin ngayon. Palitan natin yung brake pads. Check natin yung brake liquid niya. Tsaka yung para sa CVT naman, papalitan ko yung bola. Kung PCX 13G. Tingnan natin yung kasya. Tsaka yung clutch spring kasi sobrang lambot. Gagawin kong 2000 RPM. Sobrang tigas tinesting ko. Kasi wala tong engine brake eh. Feeling ko clutch spring yung kailangan palitan. Tapos yung air filter natin, max RPM. Check ko kung kasya. PCX 150. Yan. Sa brakes natin, yung front. Ngayon yung front pang Kawasaki KLX 150. Sa rear naman ito. Parang mali ito, Honda Forza to. Check natin. Ayan, so Bendix din yan. Tapos tingnan natin yung change oil na rin tayo kasi yung ano natin. Ayan. So, sitting in 2597 tayo na odo. Change oil na rin tayo kung sakali, no? Tsaka check natin yung gear oil. Ayan. Tapos ngayon na ako mag-CVT cleaning. Ngayon lang ako magkakalikot ng scooter na CVT cleaning. Pero nakaka ako ng click. Pinagawa ko na ng CVT cleaning sa iba kasi wala akong tools. So ngayon bumili rin ako ng tools. Gamit na lang tayo ng FI cleaner at WD-40. Tapos brush. Yan. Tapos open na natin to. Tapos change oil and then yun lang naman yung gagawin natin today. No? So check ko yung CVT nito. Yung gilid at aaralin ko rin. Kasi first time ko rin mag-open ito. So galing itong kilat. So excited na akong gamitin to. So galing kilat. Kabalot to. Yan. So marami siyang kasamang mga sakit. Bumili rin ako ng mga adapter sakali. Kasi bumili ako ng torque wrench dito sa gilid. Yan, galing Wadfo. Yan, kasi kailangan ko na rin mag-invest sa tools, no? Tsaka gusto ko matutong magbukas itong panggilid. Anyway, so yun na. Proceed tayo. Paano ko ito bubuksan? Check muna natin ito airbox. Unahin natin, no? 3K, so first time ko magbubukas ang panggilid dito. Yung nahawakan ko yung click. Airbox lang yung pinalitan ko dun. Tapos pinagawa ko ng CVT cleaning kasi wala akong tools. Ang hirap buksan ng panggilid niya. Ngayon, testing ko dito sa motor ko. Since meron na tayong tools. Oh, let's go. Nakunarang 10mm. Tanggalas na. Ayun, mangatay na. So, apat yung meron sa cover natin. Ayan, apat. Ang emblem ko na log-log na. Ayan yung cover natin. Tawag dito crankcase. CVT cover. Ayan, so na-pre-up na yung ating bolt dito. Pwede na natin matanggal. Bubuksan natin yung airbox. Right. So ito yung ating air filter. Malinis pa. Malinis pa. Hindi mo napalitan siguro ito, no? Ano loob? Malinis pa. Tingnan nyo guys. Muna. Yan. Palitin na ba yan? Tingnan ko hindi pa. Okay pa ito yun. Masala natin. Baka yung panggilid din ito. Malinis pa. Milimin lang din. Tapos to. Ito yung cover. Ito, hindi natin makano. May cover. Kaya ano ito, bracket? May angle ba ako dito? Ngayon guys, may angle. Gumana. Angle na. Gumana. Play lang pala yun. Wala akong pamukpok guys.
Paano ko ito bubuksan? Nabasa na yung dumi guys. Grabe, sobrang dumi na rin. Makapal na yung dumi niya. Yung dowel, tapos yung gasket natin, dumurog na. Yung dowel natin. Lutong na, tapos violet na rin yun. Yung bell natin, violet na rin. Yan, so marami na to. Yan, pero kung una yung tanggalin dito. Ito. Pagkalan natin yung nut. Washer. Okay naman yung mga rivets dito. Collar ba tawag dito? Harap dito. Kasi ba yung dito yung bola. Slide piece, okay pa naman. Ay, luwag na. Dapat snag to eh. Yun yung bola natin. Dito siya. So, nakaharap. Parang durog na itong bola. Yun yung bola natin. Dumi. Talong na, ulit talong. Nut. Washer. Yung bill natin, violet na. Dumi. Kaya yung puli ba tayo dito? Ayan. Ito pala na ito guys. Ayan yung belt. Snug fit. Yung clutch natin, lining. Makapal pa naman. Ang dumi lang ng loob oh. Kita ba? 874, 20.6, 2802A. Bando belt. Wala pa namang crack. Bawasan natin baka na siya buhusan no? Hindi pa tayo nagluluto na guys ha. Ang BFI cleaner ha. Wala pa tayong liquid nilalagay dito. Simple inaano lang natin yung ina-agitate lang natin itong mga nalita na ano. Saka natin ito bugaan ha.
Tapos yung FA cleaner ata, nag-i-expand yung rubber dyan. Kaya hindi ko lalagyan itong mga oil seal na to. Hindi natin lagyan yun dyan. Pag tayo mag-alcohol, meron ako isopropyl dyan. Para matanggal natin yung ano. Pwede ko pwede na tayo magbukay itong FI cleaner. So ingatan nyo yung gloves nyo kasi ano to, tatakon. Mag-i-expand yung rubber. Huwag masyado, no? Nalaw lang. Damn. Dumi yun. Yes, tanggalin natin. Grabe, tigas. Sugatan yung ano natin. Yung lining. Ayun yung luma, guys. Inisa mo natin. Tapos hindi na siya gumagalaw. Tapos siya nag-engage. Ano tayo dapat na dito? Ano ba rin nga? Ito sa? Ito yung starter niya. Ano na rin? Worn out na rin.
Hindi na daw matapat ito matigas. Start to hard last. Yan, sa part na to guys, nag-a-assemble na ako at nagkakabit nung or nag-a-apply nung ating mga grasa. Yan, para sa ating pulley. At yung iba pa, no, yung mga metal to metal contact, nilalagyan ko ng high temp grease para maganda yung kanyang lubrication. And gumamit na lang ako ng tissue tsaka wet wipes na pinakailangan para sa mga oil seal at pantanggal ng ating excess na grease. So dito rin ako nahirapan guys sa pagkabit ng ating bagong clutch springs tsaka yung pagtanggal nito, no. Ang hirap pala nitong part na to. So sanayan lang din talaga. Assemble na natin yung clutch lining at nagkakabit na tayo ng circlip dito, no. So niliha ko na rin guys yung ating pulley kasi tingin ko din talaga ilihain yung mga kalawang na namuo, no. And okay naman yung kinalabasan. And dinamay ko na rin yung ating bell, no. So binalik ko lang siya sa kanyang kabitan, reverse natin, sabay pinaikot while habang kinukuskos yung ating liha. So iniisip ko pa kung paparegroove ko to, pero baka next time na lang din siguro, no. Ang in-install na lang natin dito is yung NCY 2K RPM na clutch spring. So, okay naman ito. Tapos 13G na straight yung ating JBT na flyball. So, ang possible outcome nito is mataas yung ating RPM tsaka mas magaan yung bola. So, mas nalakas yung hatak, no, lalo na pagka uphill, no. Pero magkakaroon tayo ng sacrifice sa top speed. Nag-check ko pa kung gusto ko yung feeling ng ganitong setup. At kapag hindi, babalik ko na lang sa dati, no, yung ating clutch spring or yung ating bola. So, depende guys. And sa pagbalik ng ating belt tsaka pulley, yan yung aking technique na nakita para madali lang ikabit yung belt, no. And then once okay na yan, pwede na nating higpitan yan. Ayan, so yung engine cover natin, nilinisan natin and binaklas natin. So nakalimutan ko pala nalinisin, no. So ayan, nililinis na natin. And then after nyan, pwede na tayong mag-assemble ng engine. Tapos okay na yung ating CVT cleaning, no. And since wala akong gasket maker guys o replacement para sa ating gasket, so tinanggal ko na lang yan completely at gumamit lang ako dyan ng flat na bakal, no, para matanggal natin yung mga excess na gasket. Hindi ko na muna siya lalagyan, hahanap ako ng parts dito na compatible. And mag-proceed tayo sa ating test drive. Hey guys, test drive tayo ngayon. So update, okay na. Yan. So yung feel ko dito, first impression sa 13G, tapos 2K springs na RPM, pinalitan na natin. Yan. So una ko napansin, delay na yung kanyang acceleration. So dating 4K yung kanyang andar, 4K RPM, aarangkada ka na dito. Delay 5K to 6K na RPM bago ka umandar. So yun yung kaibahan, no, pag mas matigas yung clutch spring. Hindi ko alam kung 2K, kung 2K din yung stock natin na clutch spring. Pero sure ako, so delay na siya. Ayan, no. So umaabot ako ng 5K RPM bago ako magkaroon ng acceleration, dating 4K RPM. Yan, so benefits, maganda yung akyat pag mga pataas yung andaran mo. Pero kapag ka city driving, ang cons nito, city driving mo naka 5 to 6K RPM ka, ang taas nung RPM mo. So mas mataas na RPM bago humatak equals mas malakas na gas consumption, no. Mas tataas yung gas consumption mo dito kasi eto, tulad nito, city driving tayo pero naka almost 5K RPM ako, which dapat mga 4K pa lang umaandar na ako. So 5K to 6K yung aking normal operating na RPM. Ayun, no. And then yung top speed natin nabawasan din. So galing ako ng isang straightan 80. Siguro tumatama na lang ako ngayon mga 70. 65, 70. So medyo nabawasan yung ating top speed, no. Pero yung acceleration niya medyo lumakas. Delay lang talaga, no. Yun yung napansin ko. Masyadong matigas tong NCY na 2K RPM nila. Hindi ko trip yung delay. Mas okay sa akin yung 4K RPM, arangkada na. And then yun, hindi ko na rin natapos yung change oil tsaka gear oil check kasi inabot talaga ako
ng buong araw sa CVT cleaning dahil talagang in-enjoy ko rin, no? So nahirapan din talaga ako kasi first time ko nagbukas ng CVT, no? Ayan, so yung brake pads natin, yun nga, compatible sa harap. Na-install ko na rin, iwan ko yung picture dyan sa taas, no? Papakita ko sa inyo. So yung brake pads natin sa front is Kawasaki KLX 150, yung compatible na part, no? And then sa may rear naman, ADB 150, pero yung nabili na rin po, Honda Forza 300 ata yan. Pero Honda ADB 150 yon yung brake pad sa likod na yon. Pero yun, yung andar nito sa 13G tsaka 2K RPM na NCY, medyo baka hindi ko feel eh. Baka magpalit ako ulit, baka magbalik ako ng clutch spring sa stock. Tapos hahanapan natin ng replacement, yung clutch lining damper, yung rubber doon na bilog, yung pinakita ko sa inyo. Hanapan natin ng replacement yung kasi mukhang ano na eh, worn out na. And then yung kanyang slide piece, medyo maluwag na rin, so much better palitan ko na rin, no. So ang alam ko, Kymco Dink 150 yung compatible doon. So yung iba kong parts dyan, mga nalaman ko sa group, ililista ko na lang yung mga compatible parts kung kailangan nyo, no? Para meron kayong reference. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo yung video natin o meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment down below. Sagutin natin yan kung alam ko, no? And inaaral ko pa rin naman yung motor. Yan, kung meron kayong gustong malaman, no? Comment lang kayo, and please like, share, and subscribe ng ating video kung natipuhan nyo, no? Kung meron kayong mga suggestions. Alright, so yun lang guys, kita-kita sa susunod ng video. Ride safe!